Magandang araw! Sa panahong ito, higit na kailangan ng mga kabataan, lalo na ng mga nabibilang sa out-of-school youth o OSY, ang edukasyon o maging ang batayang kaalamang industrial man lamang upang magkaroon ng tsansang makapagtrabaho sa iba't ibang larangan. Ito ang misyon at pangangailangang tinutugunan ngayon ng pamilyang Villena sa Taisan, Batangas. Nitong nakaraang Sabado, Nobyembre 16, formal na isinagawa ang pagbabasbas at inaugurasyon ng Philippine Institute for Technical Education o PITE, ang training center para sa mga kabataang Taiseño. Ang sentrong ito ay accredited ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at itinatag bilang pangunahing component ng Social Development Management Program o SMDP ng Gelston Trading and Services Incorporated sa pakikipagtulungan ng Monteville Trading Corporation, TESDA Batangas at ng Barangay Santo Niño, Taisan, Batangas. Pahayag ni PITE Chairman at Gelston Trading and Services Chairman Fina Villena Gelston, ang training center na ito ang mag-aahon at aakay sa mga kabataang Taiseño upang magkaroon ng kaalamang teknikal na magbubukas sa kanila para sa mga maraming oportunidad. You know my father? Kilala niyo tatay ko? My dad, di ba this Santo Niño, next to this is Dagatan. My dad went to Manini and probably left a mark, a significant mark in my mind that education is so important. You know how my dad go to school in the old days? They make a Carabao ride, horse ride from Pinagbayanan, Burgundy to Dagatan. And then from Dagatan, they take the jeepney going to Batangas City. So he went to Batangas High School, something like that. My tita went to St. Bridget, something like that. So but then, he was telling me that it was so difficult, but then still it's very important to get education. So, because we live in Pinagbayanan, correct? So how far is Pinagbayanan to Manila? When I was, after I graduated elementary, which I graduated early, like 11 years old, I'm already freshman high school in PWU. You know, in the old days, the people here in the province, they take pride in sending their kids to an exclusive school. I was sent to an exclusive school for girls. And I was like traveling at 11, at a young, maybe not that young, 11 years I was commuting Taisan to Manila already. So, you know, I think because of that hardship in going to school, it really left a mark that all kids should not be left behind. The only thing that will hinder someone to going to school is the distance or the money. That was the goal. That's the objective. And then I was so blessed that my parents gave me a business, which is the quarrying business, which, you know, we get our earnings from the natural resources. So it's my way of giving back to the people, to the community. Of course, kung mamimiss niyo yung bundok, the green, which is our mountain, right? Kung mamimiss niyo, you have the school. And same thing my mom did. You have the church, you have the clinic, and the trust of the family is to build a hospital in the future. Everything changes, depende pa sino yung presidente, depende pa sino yung mayor, kaya nga pinapakiusap namin sa buong Taisan, sa mga kababayan natin sa Taisan, na pumili po tayo. Ipo na natin! Pumili po tayo ng isang mayor po na meron talagang puso para sa mga kababayan natin. Hindi po ang kapatid ko sisilbi as mayor dahil gusto niyang magkapera. In fact, siya lang po sa amin ang talagang kahit walang tinigyan sa sarili niya, pinapamigay niya lahat. Supportahan natin dahil, I mean, all his life, he gives, and gives. And I think the whole family is doing that. So, yun po yung, the reason why we have this school is
One is because I want to honor my dad na pinaaral kami, and then even the hardships of going to school, parang so it doesn't traumatize me really, but it's like something that so significant that I have this vision and I want to have this mission to help everyone, every family, to have their children get educated if there's no means or a way to go to school. Because my belief is, if you educate someone, for example, driving, if you learn how to drive, you can go out and get a job. Tama ba? Yes. And if you're computer literate, which we give this scholarship 100%, Yeah. you can like go and get a job. And if you empower one person to get a job, you help the family kasi hindi na siya burden ng family niya. Tama ba? Yes. So that's it. And I hope that I pray to God, and of course I want to thank my mother. Malaki ang contribution niya dito. And more to come, Mother. There are 2 more buildings being built at the back, which needed funds. so it's gonna grow, and our mission is to offer ALS and then high school as well. Idinagdag naman ni Ginoong Brigido Dong Villena ang commitment ng kanyang Team Dove na palawigin ang mga serbisyong magsusulong sa bayan ng Taisan at sa kanyang mga mamamayan. Sa aking mga kababayan, ay General Hamias na nandito ay bisita ng Governor na napakaganda at hindi ko malaman kung anong baga yung pag-aalaga sa katawan ninyo sa inyong mga mukha ay anong mga gandang goodies ay sana makalimutan din ang aking asawa. Ngayon sa lahat po na nandito at mga bisita, lahat po tama ang aking kapatid. Sa amin yung magkakapatid, ako ho ang wala. Dahil wala ho akong ginawa. Yun yung aking kinikita ngayong araw na ito. Bukas gagasusin ko na o ipinamimigay ko. Kaya ko ho yung gawin habang ako'y nabubuhay dahil masaya ho ako doon. Dito sa atin, sa lahat ng aking mga kabarangay at karating barangay pa, at yung ibang lugar pa na sana ho ay ang inyong puso dalangin, sana ay maging matuwid na sana ang aming grupo ng top team kami magtagumpay at hindi lang ho itong ganitong eskwelahan. Ngayon po ginagawa ko na lahat kahit yung ibang lugar ay pinalalagyan mo ng tubig dahil number 1 ho talaga ang tubig ay buhay. Ay ginagawa ko po yan para sa ikagagaling ho ng barangay. Sa amin ho, doon ay kami naglagay ng center, MRB, yung Maria Rosario Villena na center. Yun po ay meron tayo itong X-ray, ECG, at saka blood chem. Kaya ho, lahat kayo welcome mo doon. Yun yung ginawa natin para sa mga taga-Taisenyo. Kayo po lahat ng taga-Taisan, lahat kayo mga pwedeng pumunta doon. At kung tayo'y papanari, kung hindi man ako makapaglagay ng hospital, siguro 4 na cluster tayo'y maglalagay ho ng ganyang mega clinic na yan ay madaling puntahan ng ating mga kababayan. Merong pharmacy para matugunan ang unang problema ng ating mga kababayan. Dahil ang ating yung health ho ang pinaka-importante sa atin. Yan ang daan. Alam ko niyo yung daan natin. Lagi ang pinoproblema nila ay ang aming pamilya. Sasabihin nila, o kung kayo maniniwala ito sa nagkasabi ng gano'n, yung kuwari ang sumisira ng daan. Hindi po. Malila mo ang sistema nito ng paggawa ng daan. Bakit ito sa Antipolo? Sa Antipolo ay may kuwari. Diyan sa Lipa ay may kuwari. Sa Bacau ay may kuwari. Bakit ang daan nila hindi nasisira? Bakit dito sa Taisan? Dahil ito ang aggregate capital ng Batangas, ang Taisan. At marami yung natulungan yan. Kaya ho kayo ngayon, mga estudyante rito, ay naandyan, nakakapag-aral ng libre, ay sa kadahilan ng gawa din ho ng kuwari.
Kaya malaki ho na itulong ng kuwan. At kung tayo papalarin, makikita ninyo. 3 taon lang ho ang hinihiling ko sa inyo. Dito kayo makikita ng daan na may dadaanan ng tao, yung bangketa, yun yung kanal, para hindi kayo maipit ng truck. Mahirap po yung sa daan, hindi kayo dumadaan. Yung tamang sistema ng paggawa ng daan, pag nagkaganon, tayo ay papasukin ng investor. Hindi lang po gobernador ang maghihiling na kayo maglagay ng investor doon sa Taysan. Mga senador at congressman pa. Dahil maayos ang ating daan, tayo ang ating boundary Batangas City at malapit tayo sa Pierre. At lalo higit yung ating signal, yan po ang number 1 kung iintindihin. Makikipag-ugnayan po tayo sa NTC para tayo ay magkaroon ng signal ang lahat ng barangay. Para humisan doon sa aming lugar, para kami nasa buwan. Walang signal, lapit-lapit natin sa bayan. Kaya, yung mga estudyante tuloy, mahirap gumamit ng mga computer. Kaya, pipilitin mo natin. Tayo makikigusap sa kanila, hindi mo natin hihilingin na tayo yung manghingi ng pera sa mga investor na yan. Ang gusto ko natin trabaho. Kaya, pipilitin mo din natin magbigay ng amnestia kung tayo papasukin ng mga investor, yung 1 taon walang buwis para tayo ay pagkaguluhan ng mga investor. Bukas ang paitisal lahat ng kabataang Taisenyo at nagbibigay ng libreng pagsasanay sa computer, driving, electrical installation at marami pang iba. Ayon kay Paiti Technical Director Ton Kaluwag, may kausap na silang isang kumpanya ng mangangailangan ng daang trabahador para sa electrical installation na bukas para sa kapwa lalaki at babae. Kaya malaking oportunidad ito para sa mga kabataang Taisenyo. Kami po ay natutuwa sapagkat nung kami po ay dumating dito, kami lang po, 5 lang kami tao dito. Pero ngayon, masasabi na namin na school talaga itong ating school kasi talagang nandito na po. And thanks po sa support ni Kuya Dong sa Dove Team at sa support po ni Mabina. Palakpakan nga po natin. No? Right now, we have existing training. Meron na po tayong napapatapos na 75 student ng driving. Palakpakan po natin. Yeah. Meron po tayong 25 student ng Basic Computer Literacy Program. Palakpakan po natin. At may ongoing po tayo another 25 for Computer Operation Program. Palakpakan din po natin. Yeah. At syempre po, tuloy-tuloy po yung ating pagsaserve. No? Yung mga bata po sa likod, huwag kayong magtataka, hindi po anak ng mga estudyante yan. Estudyante din po yan. Kaysa po sila ay mag-ML, kung ano-anong games po, tinuruan po natin mag-computer yung mga yan. Palakpakan po natin. Ayan. So, kanina po, magkausap po kami ni Kuya Dong. No po, meron po tayong company na kuha. I think, nakalimutan ko yung company, but hinihingan niya po ako ng 500 electrical installation and maintenance student. So ngayon, nag-usap po kami, madadagdagan po yung training natin, hindi lang po driving, hindi lang computer, training na po tayo ng 10 days training ng electrical installation and maintenance. Ayan po, no? So, yan po, start po natin yan by, I think next week or next month. Samantala, ang pagpapasinaya at pagbabasbas ng naturang training center ay isa lamang sa ilang programang inihanda ng Pamilya Villena kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-6 na pong kaarawan ni Paiti Chairman Fina Villena Gelston. Mula dito sa Santo Niño, Taisan, Batangas, Jonald Medina-Rayos nag-uulat para sa BNN News Flash. Ito ang BNN, Balikas News Network, sharing good news, bridging communities.